Hindi porke mukhang masarap ay ligtas kainin. Ang ilang mga pagkain ay winalangya bago inihain na maaaring makapagdulot sa iyo ng sakit o mas masawal pa ron. Saan man sa India ang street foods ay pinaghalong lasa at disgrasya, kung saan ang mga tradisyon kung minsan ay panira sa kalinisan. Ito ay hindi lamang tungkol sa panlasa, ito ay tungkol sa kaligtasan. Ngayon, kikilalanin at ibubunyag ng Tito John's TV ang mga patok na pagkain sa India na mas masarap pa sa yummy kung kaya ng iyong tummy. Tito John's TV. Isa dyan ay ang pani puri. Ito ay malutong na parang chicharon at nakakaadik. Isa sa mga pinakapatok na merienda sa kalye ng India na pinapaputok para makabutas at makargahan ng recados. Na mismong sa kamay ng vendor dadaan bago mo malantakan. Pupunuin ito ng mga nilamutak na patatas na may halong chickpeas at pagkatapos ay sasawsaw ito kasama ang mga daliri, buong kamay o minsan buong braso para siguradong mahalo. Ganyan kagarantisado ang mga Indiano. Ang sausawan ng bayan na ito ay tinatawag nilang pani. Paniguradong mabibiting ka sa isa lang. Makikita mo naman, binabalik-balikan. Ngunit masarap man at nakakatakam, may problemang mahirap baliwalain. Siyempre, kalinisan. Ang mga vendor ay bihirang gumamit ng mga guantes. Hindi dahil sila ay pabaya, ngunit dahil ang mga puri ay marupok. At ang paghawak sa mga ito ng may mga guantes sa kamay ay kadalasan nagiging sanhi ng pagkasira nito. Higit sa lahat ay babagal ang galawan nila na ikakainip ng mga Tom Goods na nakapila. Ang nakakabahala dito ay ang pani mismo. Ang sausawan at hugasan na rin na ito ay madalas na nakaimbang sa malaking container at paulit-ulit na sinasausawan ng mga kamay. Kung hindi ito may sasaayos ng tama, maaari itong magdala ng mga nakakapinsalang bakterya na pwede mong ikadisgrasya. Pangalawa sa listahan, chaat. Ito ay magulo, makulay at napakalasa. Ngunit ingat ka, ang chaat ay ang pinaka-the best na merienda sa kalye ng India. May timpla ng pinagsamang anghang, tamis at lutong. May mga sikat na version ito tulad ng bel puri. Ito ay pinagmekos-mekos na puff fries, chutneys, spiced potatoes, yogurt at crispy wafers na pinaglabo-labo. Ngunit heto ang magpapasarap lalo. Ang mga hocus-pocus na paggawa nito ay ginagamitan ng makapangyarihang kamay pa rin. Ito ay para mahalo nila ng pantay-pantay at mapanatili ang pinong texture nito. Gayunpaman, ang hands-on na diskarte na ito ay maaaring magpaarat sa iyo sa kubeta kung mahina ang iyong sikmura. Sa mga lungsod tulad ng Delhi, mangilan-ngilan lamang ang nagugas ng kanilang mga kamay bago maghanda ng pagkain, lalo na sa panahong dinudumog sila ng mga naglalaway ng customer. Pangatlo ay ang vada pav, isa na namang nilamutak na patata na pinirito hanggang magkulay ginto, nakapalaman sa loob ng tinapay na may chutney at pritong berdeng sili. Ito ay manghang, mainit at yummy rin sa kanila. Ngunit sa likod ng katakam-takam na lasa nito tulad ng iba, sablay ang pamamaraan. Ang bawat vada ay nuhubog sa pamamagitan ng kamay at di na ginagamitan ng utensils, pinapahid na lang. Talagang mabilisan ang kanilang galawan para makarami. Hindi na rin sila gumagamit ng guantes para makatipid sa gastos at pahirap lang sa kanilang paggamit nito. Bukod doon ay mabilis ding mapunit. Pero kahit ano paman, ang vada pav ay nanatiling isang kultural na icon. Ito ay mabilis gawin, abot kaya, suwabe ang lasa, siguraduhin lang na kaya ng sikmura. Ang pang-apat ay paratha, isang minamahal na Indian flatbread na matagpuan sa lahat ng dako ng India, mula sa mga stall sa gilid ng kalsada hanggang sa kanilang mga kusina. Ang paggawa ng paratha ay isang art. Minamasa at hinuhubog, hindi basta-basta ang paggawa nito. Mukhang nilalaro lang pero dapat biyasa ang lumalamutak.
Panglima ay dili, isang icon na almusal sa buong Southern India gawa sa isang fermented blend ng bigas at lentils. Ito ay binubuhos sa molds at steam hanggang sa umalsa. Ngunit bago iabot sa iyong pagkain ito, marami munang kamay na pagdadaanan. Ang butter ay madalas na hinahawakan ng walang guwantes o kagamitan. Ewan ko lang kung anong maalala mo sa makataas na almusal na ito. Hetong pang-anim, kachoris na gawa sa laway. Ang India ay sikat sa masaganang pampalasa at makulay na lutuin. Sa isang nakakabahalang eksena, isang lalaki ang naghahanda ng kachoris sa pamamagitan ng kanyang bibig. Mukhang nagtitipid sa gamit ang mamang ito. Bibig na niya ang pinangmolde. Hindi ito tradisyon o kasanayan. Malamang siya lang ang may pakulo nito. Pangpito, rabri. Ang lintik na lalaking ito ay nagluluto ng pagkain na naka-underwear lang na mukhang di pa nakakatikim ng sabon. Ang simpleng dahilan ay masyado raw mainit. Gumagawa siya ng rabri, isang paboritong dessert ng India na parang nasa construction lang ang eksena. Sa pangwalo, kulfi sa mga lata ng pintura. Mukhang masarap ngunit parang binalahura ang dating. Ang kulfi ay isang Indian style ice cream gamit ang mga lumang ginamit na lata ng pintura. Maaaring maghalo ang mga bakas ng pintura, kalawang at mga nakakapinsalang kemikal sa dessert. Pangsyam sa listahan, papadom. Sa mantikang mukhang galing talyer. Malutong at golden brown ngunit mukhang delikado. Ang vendor na ito ay nagpiprito ng papadum gamit ang mantikang maitim pa kay Michael Jordan. Pang-sampo ay ang Fanta Omelette. Nagsisimula ang kakaibang paglikha na ito sa isang bote ng Fanta na ibinubuhos ng diretso sa isang mainit na kawali na sinusundan ng ilang itlog. Tinatabasan ng kamatis at sibuyas. Ang resulta, ayos na mukhang ewan. Kaya sa susunod na matukso ka sa pagkain kalye o mga viral na pagkain, mag-isip ng 2 beses bago ratsahin, lalo na kung medyo mura. Maging mausisa, stay safe at tandaan ang ating mga pa-shoutout from Bahrain na si Ivan Ilecho, Gloria Gabo na laging nakabang sa Muntinlupa City, kina Jonathan Samburanay, Rome GV ng Tacloban City, Benny Almosera, ganon din kina Jerry Ligo, Christopher Gubat, Jeff DTV o si Jeffrey Dumagas ng South Korea, Alden Albarico from Cebu, Jamal Mapandi, at sa ating bagong subscriber na si Alejandro K. Bales from Ilaya, Pontevedra, Capiz. Suportahan ang Tito John's TV channel sa pamamagitan ng pag-like sa video na ito at pag-subscribe. Salamat sa mga nanonood at Tito John's sumusuporta TV. hanggang sa muli.